Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa lingkong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pailalim sa paghahari ng Panginoon Kristo at magpairal ng mapayapang pagbabago. Yan. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensahe nito mula po doon sa bagong tipan ng Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Juan, Kabanata 15, talatang 5, ito po yung mensahe. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumungang sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 1, talatang 21. Ito po ang mensahe. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito kundi sa darating. Pagpatuloy po natin sa mga kay Apostol San Mateo, Kabanata 11, talatang 9. Ito po ang mensahe. Mapalad ang taong walang pag-aalinlangan sa akin. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 21. Ito po ang mensahe. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ang masama sa pamamagitan ng mabuti. Patuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, talatang 27 hanggang 28. Ito po ang mensahe. Huwag ninyong bibigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay at anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Patuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, talatang 3 hanggang 4. Ito po ang mensahe. Pag sumukita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Isa lamang ang katawan at isa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Ito po ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promotion. Sa ating pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, gayon din po ang ating Banal na Santo Maria. Maraming salamat po. Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, at Banal na Santa Maria. Ngayon po naman ay ipaliliwanag ko sa inyo itong mga mensahe nito mula po din sa tema na pailalim sa paghahari ng Panginoon sa Kristo at mapairal ng mabayapang pagbabago. Nais pong ibabatid sa atin ng ating Banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo na kung nais natin ng mapayapang pagbabago, kung nais natin ng pagbabago, ay tayo ay pailalim sa Panginoon sa Kristo at pairalin natin ang mapayapang pagbabago sa pamamagitan ng ginawa ng banal na Panginoon sa Kristo. Tayo ay pinagbago sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. So tayo ay gayahin natin ng Panginoon sa Kristo upang tayo ay magpairal sa ating freedom na binigay sa atin ng Panginoon Diyos upang makapagpairal tayo from the practical, tayo ay makapagpairal ng mapayapang pagbabago. Yan. Sa ating lipunan, sa ating pamahalaan. Ngayon, sa lahat yan, hindi lamang dito sa bansang Pilipinas. Ngayon, kinakailangan ay papailalim tayo sa Panginoon sa Kristo upang makapagpairal tayo ng mapayapang pagbabago sa pamamagitan ng ginawa ng banal na Panginoon sa Kristo para ipagpatuloy palaganapin natin yung kanyang
kanyang iniaral sa atin mula sa Panginoon Diyos. O ginabay niya sa atin kung paano tayo magkakaroon ng papayapang pagbabago para sa bawat isa, para sa pamanan. How can we practice, how can we share, implement, unite from this mula sa mabuting balita in our practical life, in our sa pamumuhay natin, at gayon din sa pamamahala. Kung ang pamahalaan ay mayroong nagagawang hindi mabuti, nagkakamali ang lipunan, ang pamahalaan, yan, ng sistema, so tayo ay magkaroon ng mapayapang pagbabago sa pamamagitan ng pagpapailalim natin sa Panginoon Kristo at kanyang para mapairal natin ang mga bagay na yan. Kaya siya ang ating, kaya dapat kilalanin natin ang banal na Panginoon Kristo. Bakit papailalim ba tayo sa kanya kung iisipin ng iba, ng ilang mga tao? So dahil ang Panginoon Kristo ang siyang itinalaga ng Panginoon Diyos para pailalim tayo sa kanya, pagharian tayo sa ating pananampalataya sa kanya. Kaya kailangan tayo magkaroon ng pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. That's because hindi tayo nang mamumuhay dito na tayo lamang. We are created by God at mayroong panuntunan ng Panginoon Diyos. Itinalaga ang Panginoon Kristo para pailalim tayo sa kanya at tayo ay binago ng Diyos, binigyan ng pagkakataon sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Kaya tayo papailalim sa kanya hanggang sa darating na panahon. So yun ang ating goal doon, na tayo ay bigyan ng kaligtasan spiritual and to live good in this life para tayo magkaroon ng kaayusan sa pamamagitan sa ilalim ng paghahari ng Panginoon Kristo, and may pray tayo kay God. Ganun kasimple at napakaganda. Ngayon, syempre, everybody hindi naman naniniwala, may kanya-kanyang pinaniniwalaan, lalong-lalo na yung diablo ang ating pananiniwala, no, demonyo. Yan. So, merong walang pananampalataya, may iba't ibang pananampalataya, iba't ibang way to God, to Jesus Christ, at mayroon din pananampalataya sa demonyo. So, kaya may magkakaibang pananampalataya tayo. So ngayon, in our practical life, tayo mayroong nagsusulong ng mabuting pamumuhay, magandang gobyerno. Ngayon ay ito ay magiging mabuti sa ating paniniwalang Kristiyano. Ito ay magiging mabuti ang ating pamahalaan, hindi ng ating lipunan kung paiilalim tayo sa Panginoon Kristo. At babaguhin natin ito sa mapayapang paraan ng sistemang ito, ang pamahalaan yan, under the Jesus Christ kingdom. So yun, pagpapalaganap ng paghahari ng Panginoon Kristo para magkaroon ng kaayusan ang lipunan ito at ang pamahalaan natin. So yun. So kaya dapat ay ihemplo siya at pailalim tayo sa kanyang paghahari. At magsulong tayo ng mapayapang pagbabago, changes this society, changing our government kung ito yung nagkakamali. Hindi na mamahala ng mabuti. Kagaya ngayon, halimbawa dito sa bansang Pilipinas, ay mayroong mga korupsyon, may inequality ng gobyerno. So, yung gabay na banal sa Panginoon Kristo, ng Panginoon Diyos sa atin, igagabay natin sa pamahalaan para sila ay mabago natin ang pamahalaan in peaceful means. Kaya kung sa nangyayari ngayon na nagkakaisa in changing governance sa kanimula dyan sa may katiwalayan, changing system, sa mapayapang paraan natin sila baguhin. The society and the government para tayo ay ito ay mabago na maayos. Walang hindi pa ito magdadagdag at magdudulot ng mas malala pang kaguluhan sa ilalim ng ating Panginoong Kristo. Kaya sa bilang gabay ng ating banal na Panginoon Kristo, lahat ganyan ang gawin natin. Kung nais natin ang pagbabago, kung sa ating pamumuhay na ito na nagkakaroon ng problema yung may mga taong nagiging masama at mayroon nagiging masama sa gobyerno. So change it in a way of having faith in Jesus Christ under His kingdom. So palaganapin natin ang paghahari ng Panginoon Diyos, ang kanyang mga gabay sa atin para baguhin natin ang pamahalaan. And His teaching is
o ang kanyang gabay sa atin ay napakabuti. Kahit halimbawa doon sa ibang walang pananampalataya, kung iyong kukunin yung aral ng Panginoon sa Kristo at yan ang gagawin mo para sa mahusay nating magagawa ang mga bagay na yan. Kaya sabi nga ng atang ito ang ilang mga gabay ng ating manala Panginoon sa Kristo. So, kailangan tayo manampalataya sa kanya ng lubos. Hindi tayo dapat mag-aanilangan sa kanya para siya ay mailan tayo sa kanyang kapamahalaan because we are under sa kanyang kapamahalaan. Dinalaga siya ng Panginoon. So, yan. Ngayon, ay sabi niya, huwag kang padaig sa masama, daigin masama sa pamamagitan ng mabuti. So, yan. Kaya sa pumapayapang paraan natin, dadaigin yung masama, particular kung mayroong katiwalaan yung gobyerno o may sistema mali. O sa pamamagitan, dadaigin natin yung masama sa pamamagitan ng mabuting paraan. Hindi sa masamang paraan. Kung dadaanin nyo sa masamang paraan para baguhin yung gobyerno, baguhin yung lipunan. So, lalo lamang magkakasala ka sa Diyos at magdudulot ka lamang ng kaguluhan. At maging sa sarili mo, mapapariwara ka. Binibigyan mo din sila ng dahilan para gawan ka rin ng para magpakasama rin sila lalo. So kaya daanin ito dahil sa gusto mo yung mabuting legalidad at implementation, daanin mo sa legalidad. Ano na kasimple yun. So, huwag natin bigyan yung pagkakataon yung Diablo. So kaya kung huwag natin bibigyan ng pagkakataon ng Diablo, huwag tayong gagawa ng ka-Diablo in suppressing demon, suppressing evilness, suppressing kasamaan. Kaya nakatiwalian, paano natin isusuppress yan sama-sama na pagsasaboses. Dahil nga yung gobyerno, maraming tiwali, maraming takipan, sila yung gumagawa. Ang tao kailangan magkaisa pa para mabago, di ba? Hindi sila basta mag-function as itself para magbago, di ba? So kailangan ang tao pa ay kailangan makisa ng mga nasa gobyerno para yung gobyerno ay mamahala ng mabuti. At buti kaisa natin ang ating Pangulo para umiral yung katarungan sa gobyerno. So ngayon kung kaya dapat ay iiral ngayon yung katarungan kung ang ating Pangulo ay mag-ibayo ng kanyang pagpapairal niya. So yan, at iba-ibang mga ehensya kailangan yung patuloy na pagkakasa boses para magpairal. Kasi nga nangyayari parang nagkakatakipan o syempre kanya-kanyang palusot, mga ganun mga bagay. Kaya sana umiral yung fair justice para umiral yung katotohanan, umiral yung justisya, katarungan. Kaya natin bigyan na magkakataon yung mga magnanakaw na yan sa gobyerno at yung mga nasa gobyerno ay yung mga magnanakaw na yan, magbago na kayo at kung hindi pa kayo nadidiscover, tigilan nyo na yan, saulin nyo na yung mga pera sa taong bayan at magbago kayo. Ngayon, kung yung mga nadiscover na, papanagutin at isauli yung pera, ganun mga bagay. So, iwasan yung paggawa ng masama. Kaya, kung tayo mga taong bayan, ay tahakin natin ng mabuti against this kind of evil, mga ganun mga bagay. So, yan. Kaya tayo ay sa pamamagitan ng pagkakaisa sa Espiritu, sa Panginoon sa Kristo, banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Espiritu Santo, ay tayo mabuklod sa kapayapaan in changing our society, changing the government. And every one of us, tayo lahat ay nakikibaka sa mabuting pamumuhay, even in pagpapailalim natin sa paghahari ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo. Tayo pinakikibakan natin yung mabuti, pinakikibakan natin kung paano tayo makasusunod sa kalooban ng Panginoon Diyos. Napakahirap sumunod dahil nga sa napakabanal ang ating pamumuhay. So naging struggle ka, napakaraming masama sa paligid mo. So kung di ka struggle sa mabuti, maaaring maging masama rin. So you need to struggle for good. Everyone is struggling for good. So ayun, marami nagkakamali. Corrupt. Yung reaction mo, yun, nagiging hindi mabuti. So to react with this kind of temptation, this kind of evilness. So sabi ng Panginoon Diyos, maganda ang aral ng Panginoon Diyos kung paano tayo haharap sa evilness. Haharapin natin ang masasama. So, yun, particular itong mensahe ngayon,
facing evilness, pailalim tayo sa Panginoon sa Kristo, magpairal tayo ng mapayapang pagbabago kagaya ng ginagawa niya, kung paano tayo pinagbabago para mapailalim sa Kanya at manampalataya tayo sa Panginoon Diyos. Ganoon ang gagawin natin para mapagbago natin yung pamahalaan, mapagbago natin na everybody struggle for good under Diyos sa gabay ng Panginoon sa Kristo o pamamahala ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo. Yan. Pinag-iiral na natin yung pamamahala ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo in our doing this kind of thing na tayo ay nagkakaroon ng pagbabago sa lahat. From simple behavior of everyone, kung paano tayo namumuhay, kung paano tayo nagpapailalim sa Kanya. We are, tayo namumuhay na sa ilalim ng pamamahala ng Panginoon sa Kristo. Even this government na tinalaga ng Panginoon Diyos, namumuhay tayo sa ilalim ng Kanyang paghahari sa pamamagitan ng tayo ay sumusunod dun sa Kanyang kalooban. Also the government. So, ibig sabihin, in simple term, we do good. The government do good. So, may rally natin yan. Diba? Napaka-simple. Under kingdom of Jesus, o pamahalaan ng Panginoon sa Kristo, do good. May rally ng mabuti sa pamahalaan. So, yun. Diba? So, ang hustisya in a peaceful way. Si Jesus Christ, ginoong example ng Panginoon Diyos to us in a peaceful way. So, yun. Diba? So, yun. Kaya yan, sana ay nagabayan lahat, lalo na sa Pilipinas, sa nangyayari ngayon. So, dali natin ito sa mapayapang paraan. Maging ibang mga bansa na nagdiligmaan ay talagang daanin sa mapayapang paraan ng mga bagay. Ngayon, kung talagang you need to kagaya ng digmaan na you are there to defend yourself. So, siguro ay depende sa situation niya kung paano ka didepensa. Sabi nga ng Bible din, aside from this, ay depende iyan doon sa situation. May time para diyan sa mga bagay na yan. So, kaya sana ay umiral yung mapayapa doon sa ibang bansa para matigil na yung mga digmaan at hindi nadadamay yung mga sibilyan. So, naging problema ay si Bamat. Bagamat dahil nga sa iba't ibang situation, so nangyayari nga si Bamat. Lalo na ngayon, yung sinasabing last days, yung kabilat ka ng digmaan yan ay magiging pangkaraniwan na lamang sa atin sapagkat dapat mangyari. So yun, so muli sana ay nagabayan naman kayo ng Bibleized promotion sa ating pamabahagi ng mabuting balita at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual tayong lahat at kayo ay mahikayat ng mapag-ibayo ang inyong pananampalataya sa Panginoon Diyos bilang mga Kristiyano sa mga Kristiyano at iba't ibang mga Kristiyano. Sana ay ating mapaigting ang inyong pananampalataya at yung iba't ibang mga pananampalataya rin at maging hindi nananampalataya. Sana kayo nagabay mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual from this sa pagpapailalim natin sa Panginoon sa Kristo. Ngayon ay sana ay tayo gabayan ng kaliwanagan ng Santa Maria. Patuloy na siyang isugo ng Panginoon sa Kristo at gabayan niya tayo ng kanyang kaliwanagan. Isugo siya ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, magabayan tayo ng kaliwanagan pag may milagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at maliwanagan tayong lahat at talimayan natin ang mabuting balita. Hindi lamang sa gabay ng pagsugo ng Banda ng Santa Maria, at ibang pagmimilagro ng Panginoon sa Kristo, Panginoon Diyos. Kasama rin natin ang Banda ng Santa Maria upang tayo ay sa pananalangin natin sa Panginoon sa Kristo, din sa Panginoon Diyos, para tayo pagkalooban ng mga pagmamala at sana tayo gabayan ng mga himala ng banal na Panginoon sa Kristo, Panginoon Diyos, aside mula sa Banal na Santa Maria, iba't ibang mga paghimala sa ating pagbabahagi ng mga himala. Hindi lang sa mga araw na ito na tayo pag nagbabahagi tuwing linggo, tuwing Tuesday, Thursday doon sa Bico, kundi o sa amang platform tayo magbahagi, kundi sa panahong ito, sana tayo sa ating muting kakayanan, tayo ay lalo tayong gabayan ng ating Panginoon Diyos na kanyang paghimala with Mother Mary. Yan. Sana palagi siyang gumabay sa atin ng kanyang kaliwanagan in our time dito sa ating panahong henerasyon ito at kung darating man ang ating banal na Panginoon sa Kristo sa panahon ito, sana ay patuloy niyang gabayan tayo ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan para tayo palaging
palagi nga sa ating pananampalataya ay tayo kanyang nalilimutan. Palagi tayo aware, active sa ating pananampalataya. So ngayon ay aside from that, ay sana doon sa Interfaith Unity, patuloy magkaisa yung bawat mga relihiyon at tayo may magunawa ng ating mga relihiyon para sa pagpapaigting ng ating mga pananampalataya ay meron tayong pagkakaisa at unity para hindi tayo nagkakaroon ng sigalutan, hidwaan for our different belief. Yan, maging yung mga Kristiyano may magkakaiba rin ng pananampalataya, nagkakaroon din ng sigalutan sila. So sana ay magkaisa na hindi nagkakaroon ng mga ganoon. Kasi ang gusto ng Diyos kapayapaan. Yan. At nakagagabay tayo sa bawat pamilya, individual, family, community, bansa, buong mundo at maging mga kapamalaan. So yung mga bawat mga reliyon ay kung nagkakaisa para sa kapayapaan, unity, pagmamahal at pagtutulungan, nakakagabay din ng common good sa pagpapairal ng mga kapamalaan, ng common good, ng law, ng batas, para magpairal ito na maayos, lalong-lalo ng karapatan ng tao. So yan, para for every religion, hindi nakakaroon ng problema yung bawat mga tao of different. So yan. So, muli ay doon sa CBCP and Vatican Church, sana patuloy kayong maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo, ng banal na Santa Maria at mabuting balita. Patuloy niyo pag-ibayuhin ang inyong pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, nila Panginoon sa Banal na Espiritu Santo at sa mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, tayo patuloy na nanampalataya na pag-iimala, syempre, ng ating patuloy tayo nanampalataya ng himala sa pagpapailalim natin sa Panginoon Diyos, sa kanyang kapangyarihan. Tayo patuloy gabayan ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, ng mga paghimala sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At kaya ating mabuklod sa pananampalataya sa Kanya at magabayan sa kaligtasan spiritual. Yan. At sana yung mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan ni Banal na Santa Maria, ng mabuting balita at mapayaral kayo ng mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatan ng tao. Sa kayo makikinabang yung inyong mamamayan. At kung makikinabang ang inyong mamamayan sa inyong pamahala, makapamumuhay sila ng mapayapa, unlad, at higit sa lahat, makakapanampalataya sa inyo sa kanilang pinapanampalatayaan, lalo na sa ating Banal na Panginoon, Yesu Kristo. Yan, muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos, sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.